TV Patrol. Padayon sa mga balita sa 1 TV Patrol. Mga sidewalk vendor posibleng makover sa ambulant vendors proposed ordinance. Nagpasidaan ang City Economic Enterprise Board ngadto sa mga sidewalk vendor nga nag-display og baligya labi na diha kilid sa kanhi Unitop building nga mangandam alang sa hingpit nga pagpatuman sa regulation ordinance alang sa mga ambulant vendor, peddlers ug hawkers. Misugyod si City Economic Enterprise Manager Jaime Tumada atol sa first Economic Enterprise Board meeting, dili pa lang dugay nga ilang paninglan og abang matag adlaw ang mga sidewalk vendor sa mga sumaong dapit. Gumikan kay wala kini obligasyon sa buhatan. Gusto ni Tumada nga himuong patas ang obligasyon sa abang matag adlaw. Gumikan kay mausab kini ang hangyo sa mga lehitimong negosyante og prutas sulod sa merkado publiko nga nakaapekto sa ilang negosyo. Inay nga mosulod sa merkado publiko aron didto mopalit og prutas dili na kini mopadayon pagsulod gumikan kay ana-anay baligya sa gawas. Dako ang pagtuon ni Tumada nga adunay obligasyon sa arkabala ang mga sidewalk o fruit vendors apan posibleng atoa kini nagbayad sa barangay. Gipahibalon ni Attorney Mars Tapayan nga sa hingpit nga implementasyon sa regulation ordinance nga aprobado na sa second reading, maobligar na kini paglukat og business permit gumikan kay ang mga sidewalk vendor matawag gihapon nga ambulant vendor sa rason nga dili fixed ang ilang struktura sukwahi sa mga sari-sari store. Apan posibleng tukion pa sa plenaryo ang mga sidewalk vendor nga anaa nag-display sa mga business establishment nga pribado sama sa RIA Thrifty Mart. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. Taas nga demand sa coconut raw material gipangandaman ni Governor Henry Umaminal. Plastada na ang pagtubag ni Governor Henry Umaminal alang sa padayong pagpakusog sa abot sa humay sa tibuok probinsya. Labi na ang programa sa tag 20 pesos matayong klase sa bugas humay. Sa gipagayong First Asenso Agriculture Summit sa Kapitolyo dili palang dugay, yang gihatagan og dakong pagtagad karon ang mga high value crops usa na ang coconut production. Sa gipagayon nga First Asenso Agriculture Summit, nakakuha og commitment ang gobernador alang sa gipangayong tumsan o similya sa lubi nga personal gayong gipasalig ni Department of Agriculture 10 Regional Director Jose Apollo Pacamalan o Philippine Coconut Authority 10 Regional Manager 3 Yvette Guanzon. Programa na sa PCA ang pagpanghatag og libreng tumsan sa lubi ngadto sa mga nailang grupo sa coconut farmer. Apan napresyur og ayo karon ang ahensya gumikan kay gusto ni Governor Henry Umaminal nga makahatag ang PCA og minilyon nga tumsan aron moabot ang coconut replanting target nga 1 ka milyon ka punuan ang matisok matag tuig. Ang coconut replanting program iandam sa gobernador alang sa dakong demand sa raw material sa lubi, alang sa tukuron nga coconut processing plant nga dumalahon sa kagamhanang probinsyal. Ang pagpangandam sa gobernador sa coconut production sa probinsya dili lang sa coconut processing plant sa Kapitolyo, apan gusto usab niya nga matubag ang panginahanglan sa duha ka processing plant nga kasamtangan karong nag-operate sa probinsya, ang cocoa harvest sa Sinusa, Ozamiz City ug ang Peter Paul sa lungsod sa Plaridel. Matud pa sa gobernador nga gumikan sa kakulang sa kagulingong tinubdan sa lubi sa probinsya, atoan na kini nangangkat og mga lubi sa Llano del Norte ug sa Zamboanga Peninsula. Ang gitinguhang pagbuhi pagbaling sa coconut industry sa Misamis Occidental dili lang sa kayuhan sa mga coconut farmer apan mohatag usab kini og oportunidad sa panarbaho sa mga Misamisnon og dakong tampo usab sa lokal nga ekonomiya sa probinsya dugwang pa sa gobernador. Currently, we have 2 processing plants, coconut processing plants. The cocoa harvest in the 2nd district and the Peter Paul in the 1st district. Based on our business discussion with the senior executive officers of these 2 processing plants ang atong probinsya, insofar as the need of cocoa harvest ang masupply sa atong probinsya currently na sa 40% of
their 200,000 nuts capacity per day nga gi-process sa ilahang planta. 200,000 nuts per day. Ang 60% to meet the demand, niabot sila karon Lanao Norte, Lanao del Sur, and Zamboanga del Sur, Zamboanga Tibugan. That is as far as Coco harvesting is concerned. As far as Peter Paul is concerned, Mayor Godwin and Domon del Activa can at least kung pila ka percent lang ang masupply. So, both pasabot that demand is very high. Cocoa harvest will increase their capacity to 750,000 nuts per day sa ilang planta by first quarter of next year. No, that's why they are asking help from me ang ilang supply sa kurente nga mag-increase ang capacity sa substation sa atong electric cooperative. So, that's why I am very familiar and very specific on that demand. So, kanang 1 million na itong tanong, no, kulangon magaling na, no, kung sa existing plus kung yan kung mo-operate ang atuang kaugalingong kanta. One TV Patrol. First Asenso Agriculture Summit gidaag dito dila Mayor Stella Ubot Istanyo. Anong detalye ni Johnny Tommy? Gipadayag ni Mayor Stella Ubot Istanyo ang kamahinungdanon sa baguhay lang nga First Asenso Agriculture Summit nga gipasugdahan ni Governor Henry S. Waminal din ang lungsod sa Tudela usa sa mga nagunang recipient sa nagkalain-laing programa gikan sa Department of Agriculture Region 10. Sumala sa mayor, dako ang iyang pasalamat kay pinagi sa maong summit na diskubrihan ang mga pundo o interbensyon nga gitagana alang sa mga mag-uuma sa humay, lubi o high value crops, lakip sa mga dagkong kalambuan nga gisgutan mao ang modernong agrikultura, ang pag-apod-apod sa mga ekipo gikan sa PELMEC o ang pagtukod og soil test center sa probinsya aron mapadali ang pag-analisar sa yuta nga dili na kinahanglang moadto pa sa Cagayan de Oro City. Industriya sa lubi, ang plano nga coconut cracking plant ni Governor Henry S. Waminal nga gilaumang maghatag og dako nga merkado o kita sa mga coconut farmers sa lungsod. Suporta sa mangingisda, mga livelihood programs gikan sa BIPAR para sa mga asosasyon, irrigation services, gipaningkamutan usab ni Mayor Stanyo nga mapalig-on ang koordinasyon sa NIA aron masulbad ang mga hagit sa irigasyon sa Tudela. Gipasalig sa mayor nga padayon ang ilang pakitambayayong sa provincial government aron masiguro nga mapahimuslan sa mga Tudilanon ang tanang tambang nga makapauswag sa ilang pangidabuhi. Importante kayo kay kita diri sa probinsya. Kuan kay ta reliant man ta sa agriculture. Daghan kay ta og mga constituent nga ang panginabuhi naa sa agrikultura, no? Natay daghang mga cocoa farmers, no? So mapaabot kanilang mga bayang balita, no, nga na ay example kabalo na siguro kadaghanan plano ato ang governor nga mag-put up og katong anyo ko ng coconut na processing plant. But it will intake, no, more supplies of coconuts aron mainganyo pod ang atong mga cocoa farmers to kung naapa sila available, no, nga mga luna, I mean mo tanom sila dugang nga mga lubi. Okay, millions of coconuts man ang kinahanglan. So usa na ka opportunity sa atong mga coconut farmers o katong mga tag-iya sa mga kalubihan. Padayon gihapon ang suporta, no, sa ato ang mga rice farmers. So naadid
mangingisda, no, dili lang kuan kining na po yung opportunity no sa mga katong association nga pwede sila mo avail og mga livelihood gyapon no. Alang sa 1TV Patrol, Johnny Tome reporting. Police report. Police report. Sa police report, Ang police report hatod kaninyo ni board member ni Misyo Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. Police report. Police report. sa police report, usa ka barangay kagawad sikop sa drug buy-bust operation sa Coastal Road sa Barangay Pulot. Ano ang police report ni Johnny Tome? Nagpositibo sa illegal nga droga ang usa ka individual nga giila sa Usami City PNP nga high value target sa gihimong drug buy-bust operation Pebrero 9 sa sayong kagabihon sa Coastal Road, Barangay Pulot, Usami City. Ang suspect usa ka aktibong kagawan sa Barangay Katadman, 48 anyos, binyo og residente sa mong barangay. Ang operasyon gipaguluhan sa mga operatiba sa City PNP Usamis o giabagan sa mga operatiba sa Sikan Provincial Mobile Force Company o mga ahente sa Philippine Drug Enforcement Agency. Gawas sa napalit nga usa ka sachet na recover usab sa posisyon na ini. Ang lain pang mga sachet gagmay og dagko og ang 500 pesos na mark money sa gihimong pag-body search sa suspect. Ang 48 anyos nga barangay kagawad ana na sa kustodiya sa Usami City PNP o giandam na ang mga dokumento alang sa ipasakang kaso sa paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang sa laing bahin, Police Brigadier General Abrahano may bisita sa mga biktima sa trahedya sa Don Victoriano. Personal nga may bisita si Police Brigadier General Christopher Abrahano, Regional Director sa PNP Region 10, sa mga personahe sa Sikan PMFC Misamis Occidental nga daangol o kasamtangang nagpaalim sa ospital human sa aksidente sa Don Victoriano, Misamis Occidental. Giduwa usab sa hepe ang pamilya sa mga nakabsan sa kinabuhi aron ipabot ang iyang pahasubo. Gipaniguro ni Abrahano nga madawat dayon sa mga biktima o sa ilang mga pamilya ang tanang benepisyo alang kanila. Nagpasalamat usab siya sa suporta ni Governor Henry S. Waminal alang sa mga biktima. Dugang nini, limando si Abrahano og fact-finding investigation aron sayron ang hinungdan sa aksidente. Lakip na ang kondisyon sa sakyanan aron makakuha og pagtulunan og malikayan nga masubli pa ang maong makasubo nga trahedya. Alang sa police report, Johnny Tome reporting. Ang police report hatod kaninyo ni board member ni Misyo Imi Lahi-Lahi, board member 2nd District Misamis Occidental, chairman sa Committee on Peace and Order sa Sangguniang Panlalawigan. 1TV Patrol. Sa tungpulong sa kaalam karong adlaw, kinutlogikan sa balang kasulatan sa Isaias Kapitulo 29, versikulo 15, kininig kanayon. Alaot kadtong nagtago sa ilang plano gikan sa Ginoo o gustong magabuhat diha sa kangitngit og nag-ingon, walay makakita kanamo o masayod sa among gibuhat. Ang 1TV Patrol magpasalamat ining musunod. This portion is brought to you by Gloria Bazaar, Main Branch, Rizal Avenue and Bernard Avenue, Uzamis City. Gloria Bazaar, Oroqueta Branch. Bryant Milling and Marketing, Uzamis City. Uzamis City People's Multipurpose Cooperative Incorporated. Luyo sa Public Mall, Purok 1, San Roque, Uzamis City. Maxwitz Corporation. Barato o brand new nga mga appliances, Dismark Uzamis. Kon motorsiklo, Premeo Uzamis. St. Joseph General Hospital, Uzamis. Gushian Home Care Furnishing Incorporated, formerly FGK Trading, Anima Street, Barangay Aguada, Uzamis City. Odyssey Motors Incorporated, Uzamis.
Emerald Residences, where comfort, luxury, and convenience come together. Brought to you by Mediatrix Homes Incorporated. Gigi Mall ang sariling atin in-store in Ozamis City and McDonald's Ozamis Gigi's Cinemas. Tugu Travel, Tugu Express o Tugu Group of Company operated by ABC Shipping Agency Corporation and Ozamis Gas Center. Yulin Junior General Merchandise, Top Coffee, Imported Alhambra Solera Line. FYT Hardware Corporation Ozamis, pakikita ilang si Pershing Tangkito. Parking Go Bake Shop, Ozamis Branch, mapalit ang lami ang mga pan, cakes o guban pa. Ilim Agricultural Supply, Lamaan Ozamis City. Lucky Sabor, Soy Sauce, Cane Vinegar, and Banana Ketchup. Star Mineral Wax Candle, ang kandila nga mulungtad ug dugay. Distributed by Fongsun Consumers Product Incorporated. Attorney Mars Tapayan. SK Federated President Honorable Janfield Duhay Lungsod. Board Member Nimishu Lahay-Lahay, Board Member 2nd District. Honorable Sunny Waminal, City Councilor Ozamis. LGU Todela, headed by Mayor Stella Obot Istanio, Vice Mayor Wing Paruhinog, and SB members. Governor Henry Sevilla Waminal Sr., Province of Misamis Occidental. Congressman Andu Waminal, Representative 2nd District. Congressman Henry Indy Waminal Jr., Asinso Pinoy Party List. Mayor Sam Norman Go Fuentes, Vice Mayor Bebeneri, and City Councilor of Ozamis. Maugad to ang kinitibukang hanay sa atong mga balita sa 1TV Patrol sa ngalan sa kinitibukang puwersa sa 1TV News Channel pinangulan sa atong Program Director o Proprietor Mr. Johnny Tommy, sa atong Traffic Director Ms. Chari Tommy, News Video Editor Ms. Risa Junsay, Cameraman Mike Tuba, Technical Operating Control Saiki Tommy, Teleprompter Operator on Duty si Ms. Mary Jane Morales, News Vlogger Partner Widowing Caliora sa Mindanao Pulse Forum, Janfield Duhay Lungsod sa Katauhan sa probinsya. Ingod man si Jimmy Lirasan sa Bida News Update. Widowing Caliora sa Mindanao Pulse Forum, Janfield Duhay Lungsod sa Katauhan sa probinsya. Jimmy Lirasan sa Bida News Update. Kuya Bal Cabrera sa Malindang News Line. Glenn Ray Luna sa Mindanao News Network. Mr. Bernal Tixon sa Misamis Observer. Miss Dasil Tixon sa Ion Sig sa mga kauban. Graphic Artist Mike Ricaborda. Sa atong mga Information Technology Intern Student, gikan sa USTP o University of Science and Technology of Southern Philippines, Panaon Campus. Sila si Mark J. Obot, Sisa Jane Sinding, Zena May Larutin, Jenny Morales, Jenny Morales na ito, no? Jenny Morales, Mary Jane Cabalog. Sa ngalan usab sa Asinso Ozamis Administration, ng kapanguluhan ni Mayor Sam Norman Fuentes, sa 1st District Congressman Jason Almonte, sa 2nd District Congressman Andu Waminal, sa Asinso Pinoy Party List Congressman Attorney Indy Waminal, sa probinsya Governor Henry Sevilla Waminal. O kaninyong ubos nga higala Adoni Decena, kaming tanan mo kaninyo. Tamis nagamtamon ang kalampusan kung walay gilupigan. Daghang salamat. Inyong nasaksihan ang 1TV Patrol. 1 TV Patrol. 1 TV Patrol. Kauban ang atong ace anchorman, Adoni Decena. Hangtod sa sunod higayon, dinhilang sa 1 TV.